Ang nakaraan, natuklas si Mang Rodel ng ahas, at tinulungan siya ni Jemar at humanga si Jasmine sa kanya. At sa pagpapatuloy ng kwento, masayang nakangiti si Jemar dahil nagkaroon na siya ng puntos kay Jasmine na dahilan para makadalaw na siya ng walang pag-aalinlangan, at pagka-uwi niya ng bahay, sinabi kaagad ni Tia Charon na kanina pa nagri-ring ang cellphone niya at importante ata ang tawag, nakita na halos umabot na ng 20 ang missed call, tawag ito mula sa kanyang trabaho. At sumagot din siya ng tawag pabalik, nalaman niya na nagkaroon ng problema sa kanilang trabaho na hack ang system ng kanilang kumpanya at siya lang ang tanging nakakaayos nito. Nakalib siya sa trabaho at kailangan niyang makabalik kagad kung hindi baka mawalan siya ng trabaho at malugi ang kanilang kumpanya. At bumalik kagad siya kina Jasmine para makapagpaalam na babalik na uli siya ng Maynila at hindi matatapos ang kanyang leave. Nalungkot silang pareho dahil maikling panahon lang ang kanilang pagkakakilala. Sinabi niya na pwede naman silang mag-video call na lang, ngunit walang cellphone si Jasmine at mahina ang signal sa kanila. Iniwan na lang ni Jemar ang kanyang cellphone at dinala na lang ang SIM card at binilhan na lang siya ng SIM ni Jemar sa bayan. Sa unay nahihiya patanggapin ni Jasmine ang bigay na cellphone, ngunit ito lang ang mabilis na paraan para magkausap sila, at kinalaunay tinanggap niya rin ito at nagpasalamat sa kabutihan na ipinapakita nito sa kanya. Ngayong babalik na siya ng Maynila para sa trabaho, magawa kaya nila na magkausap ng madalas o panandalian lamang? Abangan sa mga susunod pang kabanata ng kwentong walang kapalit sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.